day, good evening there at the northern hemisphere, huh? North Pole, or above the equator. So here, southern part or of the equator. Yeah, it's 10:21 in the morning. 10:22 January 9, 2025. Papa Bot, your father-in-law. Of course, I'm a father. I have many children. I have children. So I broadcast the law. The law of God and law of men. So God bless our words today. May this be the day that the Lord has made for us again, to live in a righteous way, correct manner, free of troubles and animosities. Well, today is January 9. Nasa Manila. Pinaparid na nila yung image ni Jesus Nazareno. Okay, God bless you all there. God na talagang bahala sa atin kung that kind of practice is really pleasing to the eyes of God. Yan one time na nabasa natin sa Holy Bible, ayaw ni Lord na worshiping idols. Kaya ginagawa nyo, tinotolerate ng church. Congrats. Congrats. Nagmaoy si Jesucristo nun eh. Ayaw yung practice na yan eh. Yung nagsusugal. Yeah. Hindi maiwasan na nagkahiwa-hiwalay ang ating mga paniwala, because sometimes we don't follow the real story of the Holy Bible, no? Parang we have the right to change everything just to conform with our personal agenda. Diba? Kinakawawa natin yung tunay na God. Iba pa ikot-ikot dyan sa bato doon sa Mecca. Balik na tayo sa Holy Bible. Ayaw nyo talaga. Tao lang tayo. Parang gusto nating maging special child. You have the right to your own opinion. Okay, makinig muna kayo ng sounds. Mag-reflect din kayo kung tama ang ginagawa nyo. Okay, congratulations to having this day again for all of us. Nabuhay tayo. My voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song, you give me reason to rejoice.
Just listen to my audio. Huwag nyo nang pansinin yung nakikita nyo sa video para hindi kayo malito. Okay? Alam mo si Papa Bod nagre-reflect. Ngayon na, while holiday bukas, so Fiesta ng Cordal City, Hinugyaw. I think 85 years of celebrating foundation. So ngayon, apostolic job ngayon. Sundo tayo ng apo. Hatid sundo ng apo most of the time. Sundo. So maraming libro ngayon dadalhin ng apo dahil weekend, walang pasok bukas. Pero pag weekend, mag-aral yung bata. You can just imagine 5 years old, pumupunta na sa school. Nagigising ng 7 o'clock, gising na. Minsan, ano pa yan, nakapikit pang mata, nandun na sa table. Grabe, ano? Pinipilit ng magulang na mag-aral. Naisipan ko yan nung maliit pa rin ako. Nung una, first day ko sa klase, sabi ng nanay, Baybot, time to go to school. Nasa harap lang ng bahay namin ang school eh. Nagtago ako, ayaw ko mag-aral. I was then 6 years old. Itong apo ko 5 years old pa lang, nasa school na. Starting from 3 years old, 4 years old, 3 years old doon sa kay Pitok, doon sa may Cinco Niñas. Ewan ko anong kuwan doon. Little Hands ba yun? Hindi ko na maalala. Little Hands ba yun? And then lumipat ng Davao sa Seventh Day Adventist kasi doon nag-training yung mami niya. Ngayon 5 years old dito sa Marbel. Grabe ang pag-aaral. Para mag-increase ang ating know-how. Salamat naman sa mga English language na ito. Talagang tinadhana na binigay sa atin yung English language. Yan ang pinaka-universal language. Kaya saan ka magpunta? Sa buong mundo. Filipino ang kinukuha. May advantage dahil marunong mag-English. Sa mga kasambahay, nako, pagbalik ng amo, kahit isang araw pa lang na binabantayan ng kasambahay, marunong na mag-English yung bata. Tinuturuan ng yaya. To think yung mga kasambahay natin hindi basta-basta. High school graduate yun. Iba, teacher. See? Grabe ang qualification natin na we really wanted the best for ourselves. Kaya lang hindi maganda yung pamumuno ng government. Hindi maganda. LTO, HPG. Ano bang nag-hide and seek nyo dyan sa highway? Never do that. Para makakutong, hindi maganda, sir. Hindi maganda. Ako, nakutongan ako 2 times. Kunwari, ang tatay ko, 2014 or something, 10 years ago. Wala daw early warning. Diyan sa Banga River. Sumunod, wala pang isang buwan. Tatay ko, 80 years old na yun eh. Matanda na, pero capable pa mag-drive. Crack, taillight. Bastos naman to. Yan mo na yan, daming mahihirap sa Pilipinas. Grabe naman kayo. As long as sana maganda ang driving skills na
Parang hindi laro sa highway na kahit elementary or high school pa lang may mga orientation na kayo how to drive well. Correct driving skills. Nandyan kayo sa highway para mangutong, magkapera. Hindi pagyayabang to. Sa Canada, lahat ng transaction doon. Renew your vehicle. You have to go to your physician to have your maintenance medication. May notice. Sa atin, dapat may notice dito eh. Sir, your 4 na vehicle, sir. Due na. Punta ka na sa... Magpa-smoke test na kayo, sir. Pa-renew yun na. Pag hindi kayo nag-renew, kunin namin sasakyan sa bahay mo. Parang ganun. Stricto. Ha? Hindi ka... parang nuisance eh. Eyesore ang tingin ko sa mga tao dyan sa highway. They don't have to be there. Kasi pag maganda ang implementation, takot sila. Pag nagkutong ka dyan, hindi sila matatakot dahil you are imposing the law but you are doing the illegal things. Diba? Para kang moron. Very low intelligence. Make this government a very special place to live. Philippines. Huwag yung kutong, huwag yung padrino. BIR padrino. Adjustment money, manipula. Grabe, hindi ko maintindihan. Alam mo, wala naman sana akong pakialam sa inyo eh. Kaya lang when I reflect, naawala ako sa mga maliliit na tao. Mabuti kayo, nasa posisyon na kayo, may mga lakas na kayo. Ang direktor, kilala nyo, kamag-anak nyo. Kayo naman, mayor. Ang anak nyo walang lisensya mag-drive dahil tatawagan lang regional director, sir, anak ko yan, sir. Anong problema dyan? Kasi mayor ka, gobernador. Nakukuha natin sa palakasan. Pagbatas-batas. Doon sa Canada, UAE, South Korea, you cannot bribe the law enforcers. Makukulong ka. Kahit nga doon sa grocery, punong-puno na yung trolley. Puno yung malaking trolley. Punta ka ng mall, yung pinakamalaki, punong-puno ng grocery yan. Bigla lang lulusot yan sa gate. Lalabas yan. Pag nakalabas na ng establishment yan, hindi mo na mahuhuli. Hindi mo talaga siya mahuhuli. Hayaan mo na yan dahil kakasuhan ka, bakit sinaktan mo siya. Ganun. Sa atin dito, bugbog sarado, nasa loob pa lang, pinapahiya nyo na. Grabe na ito, bilis-bilis. 1950 MBD. Alam niya may kasalubong siya, mag-overtake siya. MBD 1950 Suzuki, bagong sasakyan, bagong driver, bagong moron. May kasalubong siya. Sasalubungin niya tumilapon yung isa dun sa side. Magmamadali. Pinag-usapan natin yung LTO. Ano meaning ng LTO? Talagang organization. Para diba? Sinabi ko, wala naman akong pakialam sa inyo Kaya lang ko mag-reflect ako. Naawa ako sa bayan natin, naawa ako. In the sense na hindi naman kawawa na nagugutuman tayo. Ang manner, attitude, ang organization hindi maganda. Very disorganized culture of impunity. Huwag ka nga mag-take advantage sa kapwa dahil sa position ka. Di ba? Ako pag-start ko kanina, itong vlog na to, January 9, 2025, parang
Para ako maiyak. Hindi ko alam kung anong title ng aking vlog. Pagising ko, narinig ko yung kasama ko sa politika, nasa radio station siya. Bla 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 bla. Maganda naman. Ito papabot, subaybayan nyo. Ma-review nyo pa ito, nasa YouTube to, nasa Facebook. Umayos nga tayo. Umayos tayo mga Pinoy. Lalim ng ano, kaya ang speed natin, pa-brake lang ako, 0 eh. Ayan oh. Lalim oh. Maliit pa ako ha, alam ko na yan. Dami nang ginagawang hindi maganda. Maliit pa ako, nag-observe lang ako. At hindi ako matabil. I don't talk a lot. Lalong-lalo na sa inuman, I don't talk a lot. Konting butt-in lang sa topic. Hindi ako makwento, hindi kagaya ng pinsan ko eh. May cousin ako dyan, kwento ng kwento. Si Tito Kapundan. Classmate ko yan kay Dad. Talagang makwento. May mga tao makwento eh. Yan. May pinsan naman ako sa kabila, si Bernard Udan. Engineer yun ha. Wala lang. Punchline na nakikita mo sa kanya. Naririnig mo. Oh. Labutaw eh. Ako wala naman. Never. Nag-aaral ako. Napilitan. Yun, tinuruan ako nanay ko. 6 years old. Ito pangalan mo ha. Kopyahin mo yan buong gabi. Kopya. Real well. Pagdating ko sa school, mayroon akong pad of paper kasi doble pa. May tindahan kami. Ano ba nangyari no? First day of school. Para ayaw mag-aaral. Mayaman kami. Hindi naman yung tama-tama. May makakain, may maluluto. Sa baryo lang, sa very remote area, wala pang kuryente noon. Wala pang electricity or power lines. Pumasok ako sa school, hindi ako excited. There are some thoughts coming in na parang excited din ako, parang hindi. Kaya pagdating ko sa upuan, late ako eh. Pero before that, nagtago ako sa ilalim ng kama. Doon sa ilalim ng hagdan. Bebot, saan ka na? Lumabas na ako, napilitan. O mag-aral ka na doon, punta ka na sa school. Ewan ko kung inihatid ako nanay or may nanay ko kung inihatid ako sa school. Hindi ko na alam. Tagal lang bata eh. Pagpasok ko, yung first row sa, kasi to my right is my teacher, the blackboard na tinatawag. Puno. Doon ako sa kabila, sa row, second row. Doon sa kabila, umikot ako, dumaan ako sa harap. Umupo ako sa pinakadulo na upuan at ang sa right side ko, mayroon nakaupo na una. I took the vacant seat na may armboard. Kaya lang, pag upo ko, ang kamay ng babae, small kid, no? Nakalagay sa aking armboard. Kinuha ko yung kamay niya, hinalikan ko. Akakala ko kasi okay lang yung maghalika dahil tinuruan kaming politeness. Respect. Akala ko that's friendly gesture. Hindi ko alam na bawal. Bata eh. Kunti lang naman ang nalalaman nating righteousness kung nung malit pa tayo. Siguro daily we learn our lives daily through daily experiences. Ayun.
Si Ma'am Jocadis nagsumbong sa auntie ko na assistant principal na elder sister ni Papa. Nagtaka ako nung pagkahapon, nung gabi, before dusk, tinawag ako. Bibad, nga. Sus. Nandyan pala yung auntie ko eh. Nagsumbong. Nanghalik daw. Bata eh. Yan ang mga learning ko nung maliit pa. Masalimot ang buhay ko. Mabuti na lang nandyan yung auntie ko. Nag-aaral sa Bible school. Mas na-train kami ng magandang asal, may fear of God. 'Di ba? Fear of God. Takot sa Panginoon. So gradually umayos ang buhay ko. I practice Christianity per se as a child dahil may history na kaming na-expose sa Holy Bible. So magandang experience ang may holiness sa bahay. Pag kumain, nagdadasal, pag matulog, nagdadasal. Ako naman, iba ang aking feeling. It's more exciting ako malaman about God. Iba ang feeling ko. I'm so happy na may God, ganyan. So, naging mabait na bata tayo. Mabait na bata si Papa Bot. At ako naman ang palaging may sakit sa family. Sipon, ubo, hanggang ngayon may sipon, ubo. Palagi akong may bronchitis, nilalagnat, trangkaso. Ako din ang palaging nasa hospital. Tusok sa puwet ng karayom, one shot ng ano yon. Paracetamol ba yun o kaya mga kapatid ko parang hindi naman nagkakasakit. Seldom, I don't see them rotting on bed. Ako lang palagi. Kahit one time 6 o'clock na nagabihan na kami sa town. Lalakad pa kami ng 5 kilometers back home. Na ano lang kami, yung may daladalang ilaw na nasa botilya na may gas. Natawag namin sulo sa Ilonggo. Yan, pauwi pa kami. Lakad. Karga-karga ako ng mama ko. Siguro mga 5 or 6 years old. Mga apat silang matatanda. Siguro palit-palit silang nagakarga sa akin. Hanggang nung nagising ako, nasa baryo na kami doon sa aming bahay. Yung mga binili ko na laruan doon sa town proper, nilalaro na ng aking kapatid na bunso. Nagigising ako, mabuti na buhay. Ganon kahirap ang buhay namin. At siyempre naawaan tayo na maganda ang ating minana na genes, na medyo maganda ang brain. Siyempre sa kamag-anak namin may Osmeña sa lola ko, kamag-anak namin sa mga Bisaya sa Bohol or Leyte sila, Leyte. Cebu. Sa tatay ko Cebu, Danau. May Duterte naman doon. Di parang royal blood pala kami. Salamat naman Panginoon na mayroon ganong bloodline tayo. Na hindi naman tayo na ilagay doon sa less average person. Medyo nasa average tayo, mga kaibigan. Hanggang ngayon nagpa-practice tayo ng righteousness. Ayaw ko kasi ng gulo. Bakit ako nandito? Ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng religion na may kahalong jihad or terrorism. Ayaw ko. Kasi pa nag-reflect ako, ang ganda-ganda ng Pilipinas. O, tingnan mo. Everything is green. Ito, Barrio Ono ito eh. Ito, Barangay Hall. Yan, Barangay Hall yan dyan ng
General Paulino Santos. Doon naman sa unahan yung school, 10 kilometers from school ng aking apo. Dating dating Laika. Namatay na yung may-ari eh. Kabrad ko sa for 30 years. Kabrad ko sa Kiwanis Club of Marble 500. Si Fred, namatay eh. Namimiss ko yun sila. Pati yung isa namatay din eh, si mga stalwart, mga lodi sa Kiwanis, sila Wilfredo Aguilar. Rest in peace to both of you. Inyo subong, kami dason. Yan ang buhay. Kaya kahapon may nag-chat sa akin. Peaceful. Ito ang Malsi para sa kapayapaan. Malsi ah. Kaya nang bahala ko ano yung Malsi. Baliktarin mo pagbasa. Sabi ko, paano naging mapayapa? Dahil ganito, bla bla bla, ganito, bla bla bla, malsi kami, bla bla bla. Sabi ko, bakit nga may jihad, may mga terorista? Isa lang yan eh. Bla bla bla, bla bla, sagot sa, hanggat nagsabi na siya na, sayang naman ang pinaaral ng magulang mo sa'yo, para wag kang alam. Yan ang tirada nila eh, insultuhin ka eh, na wala kang alam dahil silang tama. Tapos umabot sila sa kanilang pinaka battleground. Where in the Holy Bible that said that Jesus is God? No, parang si preacher nila eh. Sakir. Si Sakir. If you refuse to acknowledge the Holy Bible, and then you accuse the Holy Bible of being corrupt, wala tayong magawa. Pero andyan yan eh. Si Jesucristo ang pinaka-humble na tao eh. Sabi niya, huwag kang takas, huwag daw akong tumakas. Sabi ko, ano bang mali sa Holy Bible? Jesus is God. Marami nagsasabi. Sabi niya hindi. Ayan. Yeah, okay. Teka, dili mi sa gawa sa gate sa gulat do. Matuyok lang ako kadiyot ha. Nandito na ako eh. Matuyok lang ako kadiyot lang. Nasend ko sa kanya ang mga verses from the Holy Bible. Kasi hindi niyo talaga nire-respeto yung Holy Bible, so everything is wrong. But nauna yung Holy Bible eh. In fact, sabihin nyo nga si Jesus Muslim. To advance your personal desire. Itong mga sinulat mo na Jesus is God, yung galing sa laway talaga, you send us. Magpadala daw ako ng mga verses na si Jesucristo talaga nagsasalita. Galing sa ibang laway yan eh, sa iba. Agi lang ko sir. Gasundo lang apo. Dr. Magan. Dr. Magan. Sa Agreda? Agreda. Oh. Bata ko na. Na may clinic? Osita? Akon bata. Ano apelido nyo dire? Ha? Si Agi lang ko ha? Doon ka dadlaw ko di Agi. Happy New Year. God bless you. Bye bye. Galing daw sa ibang bunganga. Sabi ko, alam mo sir, si Jesus Christ humble yan.
In fact, kung maniwala ako sa ibang mga aklat, maniwala na lang ako sa Holy Bible. At nagsasabi na itong taong to, Redeemer, nagsasakripisyo din ng buhay niya para sa iba. Napakabait niya, sir, sabi ko. Wala akong itulak kabigin sa kanya. Exemplary ang evidence na nakikita ko sa kanya na maniwala ako na siya ang katawan ng God. Napaka-humble niya, sir. Oo. Yeah, hindi. Basta magsabi ka na sabi ko, sir, kung si Jesus Christ naman parang binibit-bit mong sariling bangko. Kung sa Ilonggo pa, ginaalsa mo timo ang sarili mo. Ginaalsa mo timo bangko mo man, ano ka? Ginambog ka timo. Binibit-bit mo ang sariling bangko niyan, sir. Kaya bahangan yan, sir, kung si Jesus Christ pa magsabi niyan. Oh. Deafening silence. Deafening silence. Yung nakakabingi na katahimikan. And then, that was the end of the story. May sinulat pa siya doon, bla bla, 2 linya. Then ako nakinig. Mahirap makipag-usap sa mga taong low intelligence. Yan. Hindi ako susurinder, sir. In fact, sinabi ko doon sa chat namin, alam mo yung mga Muslims convert? May theophany sila. May theophanies yung mga Muslims convert na naging Christian. Nagpapakita ang image sa kanila. It was most probably God or Jesus Christ. Marami siya. Punta ka sa YouTube. Ang lahat na Christian na galing sa Muslim, sa Islam, nakakita sila, nagpapakita si Hesus Kristo sa kanila. Kaya nag-convert sila because of that image. Hindi ko na masyado yan ma-elaborate. But it's happening. Nasabi ko sa kanya, 60 years ago, $50 years ago, may nangyari ding theophany sa akin. Hindi ko pinansin yan. Nahiya ako eh. Nahiya ako. Dito na ang apo ko. Nandito na ang commander-in-chief. Tricycle. Gapundo. Hindi, sabihin mo na lang pick up when. Bless. 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 Pakabo. Oh, bless. Pick up lang uta. Bless. Ano? Bless. Yep, kiss pa, kiss. Kiss pakabo. Agtang. Agtang. Love. You miss me? You miss me, Papa? You miss me? Miss? So- Atawa ko daw kay Kapalo to daan. Bilabo lang ang andito analytics. Yeah, binigyan ka ng pera. Kahapon tapos wala pa man. Yeah. Kahapon dili available. Gwapo ang ano dok ba? Andi ko analytics na dok. Yeah, okay. 30 days kaning ano siya all need call tapos all need man data. Okay. Good for 1 month. Gwapo siya ka nga promo karon. Yeah. Naman sa liwari nga promo. Ayan oh, alam niya na nakapark na ako. Diyan pa rin ako. Gani. Hindi ko yan binubusinahan dahil pangit kasi pag nagbusina eh. Hindi siya maka-adjust. Hindi, pangit kasi kung may busina. Ginagamit lang yan sa emergency. Yung talagang kailangan. Siya pag ang nag Use your light ito. Pinahinto ko dahil nag-ilaw lang ako. Yan. Mag-thank you tayo dahil luminto siya. Salamat! Abot sa iyang baha diri ako. Yeah. Yun na, tapos na ang vlog natin. Chloe! Ah. Nag-vlog si Papa Bot. Yes, is a vlogger. So hindi ko ito hintuin. Abang ako'y nabubuhay. Sino magmana ni Papa Bot na vlogger? Oo. Si Chloe?
Hindi, ang vlog is reflection ng yung nalalaman. Yung pagkatao mo, ano mga programa mo sa buhay, ano mga game plan mo, ano mga blueprint mo, o di ba? Kung sa kaayusan niya o kabulastugan, dapat kaayusan. Ano siya, Dok? Ikaw, Ah. ano man siya? May story yan, may story. May learn man. You can learn. Yo, marunong na pala English to si Yaya. You can learn, di ba? Yeah. Yeah. Sa vlog. Lesson. Listen sa Oh, vlog. lesson. See? Chloe, Do not bite your finger. Masira yung teeth mo, Chloe. Gagawas na yung ano mo, Okay, bye-bye na. January 9, 2025. God bless you. God keep you. It's a beautiful. It's a finger. God shines His face on you No. or turn His face to you and be gracious unto you and give you peace in Jesus' name. Amen. Bye-bye. Yes. Love you. Ano daw? Look around. Ano daw? Ano pang ginahan na? I can see. What? About what? Nagtabi. Nagtabi. Nagtabi, hindi maintindihan.